This program is rated PG. It contains themes and scenes which may not be suitable for very young audiences. Parental guidance is advised. Be advised that the views and opinions of the hosts and guests do not reflect those of the station. Magandang gabi! Narito naman po kami upang maghatid sa inyo ng isang linggong makabuluhang balita at kaalaman. Ako po si Rolly Lakay Gonzalo. At sa ngalan naman ni Benny Antiporta, ako naman si Precious Aquino. At ito ang Hotspot! At narito na ang mga mainit na balita. Hatid sa atin ng Meralco at ng Remate, ang dyaryo ng masa. SSS, naglabas na ng 7.2 billion pesos para sa 13th month pension. May kabuang 7.2 billion pesos na halaga ang inilabas ng Social Security System o SSS para sa 13th month pension ngayong taon na makukuha ng mga pensyonado para magamit sa kanilang pagdiriwang sa darating na Kapaskuhan. Sinabi ni SSS Benefits Administration Division Normita Doktor na makikinabang sa benepisyo ang mga pensyonado ng SSS sa ilalim ng Social Security at Employees Compensation Programs maliban sa mga partial disability pensioners na tumatanggap ng pensyon na hindi lalagpas sa 12 buwan. Makakatanggap din ng karampatang 13th month na benepisyo ang mga dependents tulad ng mga anak na menor de edad ng mga pensioners. Ayon pa sa SSS, noong nakarang buwan pa lamang inilabas na ng ahensya ang pondo sa mga partner banks nito upang makuha ng mga pensyonado ang karagdagang benepisyo sa kanilang personal na bank accounts o cheque naman na ipinadala na din sa Philippine Postal Office. Ayan, partner, good news. Good news. Saktong-sakto, first week ng December, may good news na kaagad para sa mga pensyonado nating kababayan. At least, meron magagamit dahil sa siyempre, kailangan na magsaya. Ako, partner, ikaw may matatanggap ka ba dyan, partner? Dahil pensionado ka na rin. Next year pa. Next year pa, ayun. At matindi nila na kasi yung, di ba, yung pinangakong 2,000 na karagdagan, by January yata, matatanggap naman yung unang 1,000. Ayun. Okay? Ayan, alright. So, very good. Nako, napakabilis ng improvement, ika nga Merry ngayon. Christmas sa Merry inyo, Christmas. mga pensioners, mga senior citizens. Right. Sa susunod naman nating balita, ito naman medyo side news sa ating mga kababayan. Taas singil sa kuryente ng kaamba. Nakaamba na ang bahagyang pagtaas ng singil sa kuryente ng Manila Electric Company o Meralco ngayong buwan. Ayon kay Meralco spokesman Joe Saldariaga, ito'y bunsod ng paghina ng piso kontra dolyar at pagtaas ng presyo ng mga produktong petrolyo. Dolyaraan niya ang ibinabayad ng Meralco sa ilang power supplier habang ang iba'y gumagamit ng diesel bilang panggatong. Inaasahang tataas pa ang presyo ng krudo matapos magkasundo ang mga miyembro ng Organization of Petroleum Exporting Countries na magbawas ng supply na may malaking epekto sa mga power plant na gumagamit ng diesel. Yan, partner. Hindi yung sinasabi naman yan, kaunti lang naman yata, pagtataas, di ba? Hindi naman gaano kalakihan ang pagtataas sa singil ng kuryente. Yes, kumbaga warning lang ito ng Meralco sa mga kababayan natin. Pero syempre, kahit na magtataas or bababa, kailangan pa rin talaga nating magtipid, lalong-lalo na ngayong Kapaskuhan. Marami ng mga Christmas lights, medyo lumalaki din yung bill natin dyan sa mga Christmas lights natin. So, ano lang po tayo, yung mga bibili nating mga Christmas lights, hindi yung LED, yun yung sinasabi rin ng Meralco na huwag tayong bumili ng LED lights dahil mataas nga raw po ito sa konsumo ng kuryente. Isa sa mga tips dyan kung may aircon kayo, total, medyo malamig na sa madaling araw, papatay nyo na yung aircon sa madaling araw at mag-electric fan na kayo. Yes, partner, pansin nyo na ba, yung lamig ngayon, iba na talagang naaamoy mo na yung simoy ng Kapaskuhan. So, yung mga medyo mahilig mag-aircon nga dyan, tama yung sabi mo, partner, medyo lagyan natin ng timer o medyo bawasan natin, limitahan natin dahil malamig na nga yung panahon ngayon.
Okay, dito tayo sa pangatlong matinding balita natin for the week. Ang bagong batalyon ng SAF o Special Action Forces magbabantay sa Bilibid. Nagtalaga ng panibagong batalyon ng Special Action Force o SAF ng Philippine National Police o PNP sa New Bilibid Prisons. Sila ang papalit sa naunang tropa ng PNP SAF na nagbantay at nagpatupad ng seguridad sa bilangguan sa loob ng ilang buwan. Nasa mahigit na 400 na miyembro ng SAF na nagbantay sa Bilibid, ang pinalitan na nga po sa isinagawang formal turnover ceremony. Paliwanag ni Bureau of Corrections o Bucor Deputy Director for Operations Rolando Asuncion, ang palitan sa tropa ay upang maiwasan niya ang unholy alliance sa loob ng piitan. Nagparating naman ng buong tiwala at suporta si PNP Chief Director General Ronald Bato de la Rosa sa tropa ng SAF na bagong mga siwa sa piitan. Pero magpit ang bilin ng PNP Chief sa mga tauhan ng SAF na huwag papaimpluwensya at huwag isasagot ang sarili sa iligal na aktibidad sa bilangguan. Well, nakita naman natin, Precious. Yung unang batch ng mga SAF, walang nadamay sa kalokohan, ha? Walang huli sa illegal na aktibidad. Yes. Oh, so, Pero, partner, tama na naman, napalitan na rin sila. Oo, may mga rotation talaga yan na tinatawag. Pero kahit na naman SAF yung nagbabantay na ng partner, may nabalita na may nakukumpis ka pa rin naman sa meron pa rin. Bilibid person na mga Ang galing talaga magpuslit. napakagaling. Kahit na sobrang binabantayan na sila ng mga SAF, talagang nakakapuslit pa rin. Well, kaya nga, siguro ito rin yung ginawa ng gobyerno no, na may mga rotation o ibang SAF naman, ibang grupo naman yung magbabantay sa kanila para at least hindi nagiging kampante kung sino man yung nagpapasok doon, talagang nakikita nila na may ngipin na yung NBP laban nga dito sa pagpupuslit ng droga dyan sa looban. Alright, sa susunod nating balita, Terror Alert Level 3 itinaas. Isinailalim na sa Terror Alert Level 3 ang buong bansa kasunod ng pagkakaaresto sa dalawang responsable sa pagtatanim ng bomba sa harapan ng US Embassy sa Rojas Boulevard nitong November 28. Ipresenta ni PNP Director General Ronald de la Rosa ang dalawa sa mga nasakoting sospek na sina Raison Kilala alias Rasid, 34 na taong gulang, at Yaher Ginar, 30 taong gulang. Si Ginar na tubong Marawi City, Lanao del Sur ay nahuli nitong Miyerkules sa Barangay Bagong Silang, Caloocan City. Nahuli naman sa follow-up operations sa Barangay Bagong Bayan, Bulacan si Rasid. Ayon sa PNP, ang mga sospek ay pawang aktibong miyembro ng Ansar Khalifa Terror Group na kaalyado ng Maute terrorist na binabakbakan ng tropa ng militar sa Butig, Lanao del Sur. Ayon kay De La Rosa, positibong itinuro ng isang testigo na si Ginar ang naglagay ng improvised explosive device sa basurahan sa harapan ng US Embassy, habang si Rasid naman ay nagmaneho ng kanilang ginamit na taxi. Sa ilalim ng Terror Alert Level 3, sinabi ni De La Rosa na paiigtingin muli ang mga mobile checkpoints at asahan na ang Oplan Sita anumang oras habang maglulungsad rin ng mga raid. Nang matanong naman kung ano ang ibig sabihin ng Terror Alert Level 3, sinabi ni De La Rosa na may na-monitor na paggalaw ng mga terorista na nagpaplanong maglungsad ng pambobomba. Naku, Well, partner, threatening talaga tong pero mga sasabi ng nangyayari PNP, sa atin huwag tayong ngayon, mga takot. Magtiwala tayo sa ating mga kapulisan, sa ating mga otoridad, dahil sa kanilang ginagawang nararapat para huwag makapasok ng gusto yung mga sinasabi ng mga ISIS na yan. Yes. At makapaghasik ng karahasan o kaguluhan dito sa ating bansa. Maraming salamat naman at nakita kagad yung IED na yan, di ba? Oh, partner. Kung sumabog yan, maraming matatamaan. Although, ang unang panang balita niyan, dapat sa Luneta yan, sa maraming tao. Sa Luneta. Napakarami doon, partner, lalo na ngayon, mag-December na, no? So, Mabuti marami naman, na. nagbago ng isip yung terorista, di ba? Nakonsensya raw, kaya imbes na pasubugin doon dinala sa may, ano tawag doon, yung Sa may basurahan. basurahan.
sa may Rojas Boulevard. Oo. Nako partner, alam mo itong alert level 3 na to, no? Syempre para sa mga kababayan natin, yung iba biglang natakot, 'di ba? May hindi pa natin masyado naiintindihan kung ano nga bang ibig sabihin nito. Pero well, itong alert level 3, tulad ng sinabi natin kanina na may monitor na mga terorista na pwedeng magdulot ng paglalagay ng mga bomba dito, hindi lang sa Maynila kundi sa iba't ibang parte ng ating bansa, no. So ang dapat nating gawin dito, imbis na tayo ay mataranta o matakot, maging mas lalo pa tayong vigilant. Lalo na ngayon, partner, napakarami ng tao sa lahat ng mall, sa lahat Divisoria, Baclaran, lahat ng pamilihan ngayon dahil puro sale. Hindi ba, partner? So sila ngayon hindi magkanda-ugaga, lalabas, mamimili. So yung mga terorista, alam mo naman kung ano talaga yung target dun sa mga matataong lugar. So ang unang-una natin pong gawin is maging mapamatsyag. Hindi lang tayo basta-basta pupunta sa isang lugar na wala tayong pakialam. Syempre kailangan pa rin yung mga tao sa paligid natin. Medyo tinitingnan-tingnan din natin at maging mapagmatsyag tayo para rin tayo yung magsisimula, tayo yung magsasabi, pwede tayong maka-witness ng ganong kaguluhan o mapigilan natin yung mga ganyang insidente. Francis, ako naman, ang panawagan ko sa mga gwardiya, sa mga mall. Ano bang ginagamit? Pat-pat na doon maintindihan. Isinusuksok lang sa mga bag. Anong magagawa nun? Yes. Di ba? Mas vigilante dapat ang ating mga Sila dapat, siguro, yung mga may-ari ng mga mall, bigyan nyo naman ng K9. Kung hindi ko kaya ng K9, mas mahusay na gamit ang ating mga gwardiya para matest nila kung may metal ba sa loob ng bago. Yes. Kasi yung stick lang na kahoy, anong magagawa nun? Wala kang mararamdaman yun Hindi na nga nila tinitingnan, ginagano na lang ginagano nila. lang, Lalo na pag long lines, alam nila na sale sa mall, hindi ko alam kung tinatamad ba or napapagod na sila dahil ilang oras na silang nakatayo. Tinitingnan lang nung iba. Pero hindi po yun tama. Talagang lalong-lalo na sa mga malalaking malls na napakaraming tao dahil Christmas season na. Importante yan na patitigilin mo yung nasa pila, titingnan mo yung bag, kakapkapan mo, pahawakan mo pa yung bag. Dahil dyan nga, yung iba nga, may nakakapuslit pa ng martilyo sa loob. Hindi ba, partner? Incident before? Martilyo gang. So, CCTV dapat maglagay. CCTV. At kayong mga, importante rin sa lahat ng mga malls, may mga K9. Napaka-importante niyan. Okay, panghuli sa ating mga matitinding balita ngayong linggo, ISIS nagipag-ugnayan sa Maote Group at ipinahayag ni Pangulong Digong na nasa balsa na nga ang international terrorist group na ISIS at nagipagtulungan na sa Maote Group na sumakop sa ilang bahagi ng bayan ng Lanao del Sur. Ayon sa mga ulat, itinaas ng Maote Group na kilala rin sa pangalang Dawla Islamiyah ang watawat ng ISIS sa isang gusali malapit sa munisipyo at ibang mga kabahayan. Pero kagad naman ito tinatanggal at napalitan ng watawat ng Pilipinas matapos nga po nasugurin ng military ang Maote Group dahil upang lumikas ang libu-libong mga residente. At samantala nakatakdang magtungo sa Marawi si Duterte upang suportahan naman ang mga sundalong nakikipagbakbakan. Pinangunahan ng Maote Group na magkapatid na sina Omar at Abdullah Maote kung saan kasama nila sa grupo ang mga dating mga miyembro ng Moro Islamic Liberation Front. Nasa 200 miyembro ng Maote Group ang lumusob sa bayan ng Butig nitong Sabado kung saan 19 na ang napatay ng militar. And partner, napakainit ngayon ng issue patungkol nga dyan sa terrorist threat, Kaya naman talagang dapat maging mas vigilant pa tayo sa mga lugar na ating pinupuntahan. At it's a good thing din na talagang full support ang ating Pangulo. Talagang pupuntahan pa niya yung mga kababayan nating sundalo upang bigyan ng suporta. At syempre, kung ano ba yung plano nila laban dito sa Maote Group na ito. Gamitin ang porsa ng AFP at ng PNP. Total. Yes. Mas superior naman ang hindi hamak ang ating mga gamitan, ang gamit ng mga sundalo natin. Kasi sa gamit nito mga terorista. Yes. Meron tayong, lalo pero tayong tinatawag na air support, di ba? Ang ating mga kalaban, walang air support. Yes. At kaya natin sila pulbusin mula sa itaas. So mukhang ganun nga nangyari, kahit marami na namatay dito sa grupo na Maote. Yes. Na ayon sa pinakaling report, mukhang meron ng 6 po yata na namamatay. Compared to mga 30 po yata na nasugatan naman sa hanay ng Armed Forces
of the Philippines. So tama lang, ginagawa ng Pangulong Digong. Kung ayaw makipag-usap, sige, banat. Kasi ang paniwala ni Pangulong Digong, walang puwang ng pagipag-usap o dialogue sa mga ang puso ay mga kagaya na ng mga ordinaryo mga bandido. Wala nang hangad kundi makapaghasik ng karasan at mga api sa mga maliliit na mga kabayan natin. Alright, at wag po kayong alis, magbabalik po ang hotspot. Iba't iba tayo ng laban sa buhay. Kaya di maiwasan ang stress at pagod. Pero may sikreto ako. Robos Energy Capsule. Ang stress, talo yan. Ang pagod, knock-out yan. Robust Energy Capsule ay may Enerboost formula na mula sa tubig, ginseng, sodium ascorbate, vitamin B1, B6 at B12 na kailangan ng katawan para tuloy lang ang laban. Tiwala ako dito dahil gawa ito ng ATC Healthcare, ating trusted life ally. Ilabas ang lakas! Robos Energy Capsule. Subukan mo! Made by ATC Healthcare, your trusted life ally. Mahalagang paalala, ang Robust Energy Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa mga uri ng In the showbiz industry, there are 2 rules. 1, stand out, pakita mong magaling ka and deserving ka sa industriya. And the second one, fat out. Kailangan mong i-maintain ang slim and healthy body dahil ang too much fat, bad for the health. Kaya naman ang secret ko to stand out, aside from proper diet and exercise, Fat Out. Fat Out has sweep and shred formula that contains psyllium husk and green tea extract. I stand out. Stand out with Fat Out. Made by ATC Healthcare, your trusted life ally. Mahalagang paalala, ang fat out ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Sobrang pagkain ng matataba at iba pang unhealthy food. Sobrang pag-inom ng gamot. At sobrang pag-inom ng alak. Kamusta na kaya ang atay mo? Kapag unhealthy ang iyong lifestyle at eating habits, baka unhealthy rin ang liver mo. With proper diet, exercise, and the right nutrients, magiging happy ang liver mo. At samahan mo pa ng Silimarin. Ang Silimarin ay matatagpuan sa Liver Marine. Ang Liver Marine ay may 250 mg plus 100 mg ng sodium ascorbate para sa proteksyon ng immune system. Liver mo, sagot mo! Made by ATC Healthcare, your trusted life ally. Mahalagang paalala, ang liver marine ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Robust Dietary Supplement. Para ito sa mga kalalakihan. Ito ay may mga sangkap na epimedium extract, ginseng at L-arginine. Robust. Made by ATC Healthcare, your trusted life ally. Mahalagang paalala, ang robust ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.